Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba kayong muling buksan ang inyong mga puso sa isang kwentong susubok sa tibay ng ating pananampalataya sa pag-ibig at sa kabutihan? Sabi nila, ang tadhana raw ay may sariling paraan ng paglalapit sa 2 taong hindi inaasahan. Paano kung sa isang iglap, ang isang simpleng pagpapasya na tumulong ay maging susi sa isang mundong hindi mo inakalang papasukin. Isang mundong puno ng panganib at ng isang pag-ibig na handang sumugal sa lahat. Ang bigat ng pagod ay parang isang basang kumot na nakapulupot sa mga balikat ni Laya Marapara. Bawat patak ng ulan na humahampas sa manipis niyang jacket ay tila karagdagang pasanin sa isang araw na puno na ng kabiguan. Ang manibela ng kanyang pinaglumaang motor na pang-deliver ay nanlalamig sa kanyang mga kamay. Kasing lamig ng pag-asang unti-unti nang namamatay sa kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, lukot na ang listahan ng mga bayarin, kuryente, tubig, upa sa bahay. Mga numerong sumasampal sa kanya sa katotohanan ng gaano man kabilis. Ang kanyang pagpapatakbo sa buong maghapon, palagi pa ring may hahabulin. Bigla, sa gitna ng isang madilim at walang katao-taong kalye, umubo ang makina ng kanyang motor. 1, 2 beses. Bago ito tuluyang namatay, napamura ng mahina si Laya. Ito na lang ang kulang. Nasiraan siya sa lugar na ni hindi niya alam kung saan, sa ilalim ng bumubuhuhos na ulan. Walang ibang pagpipilian, itinulak niya ang motor sa gilid ng daan, naghahanap ng masisilungan. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang malaking istruktura. Isang abandonadong bodega na kinakalawang na ang malaking gate. Bodega Anino. Iyon ang nakasulat sa kupas na karatula. Kahit may dalang kaba, itinulak niya ang gate na bahagyang nakaawang. Ang mahalaga ay makasilong. Ang tunog ng ulan sa yero ng bubong ay nakakabingi. Ngunit may isa pang tunog na pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang tunog na kung hindi dahil sa katahimikan ng lugar ay hindi niya maririnig. Isang iyak. Iyak ng isang bata. Nangunot ang noo ni Laya. Sino naman ang magdadala ng bata sa ganitong lugar at sa ganitong oras? Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, maingat siyang humakbang papasok. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. May tao po ba? Mahina niyang tanong. Ang boses ay halos lamunin ng lakas ng ulan. Ang iyak ay narinig niyang muli. Mas malinaw ngayon. Galing iyon sa likod ng mga nakatambak na kahon. Dahan-dahan, sinundan niya ang tunog. Bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Itinutok niya ang ilaw ng cellphone sa pinanggagalingan ng iyak. At sa sandaling iyon, ang pagod at pagkainip na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng purong sindak. Sa sahig, nakahandusay ang isang lalaki. Nakapalibot dito ang namumuong dugo. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang 2 maliliit na bata. Kambal, marahil nasa 4 o 5 taong gulang, na nanginginig sa takot sa tabi ng lalaki. Ang isa ay umiiyak, habang ang isa naman ay nakayakap nang mahigpit sa braso ng lalaking walang malay, na para bang iyon ang tanging kakapitan niya sa buong mundo. Ang unang pumasok sa isip ni Laya ay tumakbo. Tumakbo at tumawag ng pulis. Ito ay isang eksena ng krimen. Isang bagay na dapat niyang iwasan sa lahat ng oras. Bumalik sa kanyang alaala ang isang madilim na nakaraan. Ang dahilan kung bakit ang pangarap niyang maging nurse ay nanatiling pangarap na lang. Ang takot sa karahasan, sa mga taong kayang kumitil ng buhay, ay nakaukit sa kanyang pagkatao. Akmang tatalikod na siya nang muling humikbi ang batang babae. Isang hikbing puno ng takot at pag-iisa. Tumingin si Laya sa kanila. Sa kanilang mga mata na puno ng luha, sa kanilang maliliit na kamay na nanginginig. Nakita niya sa kanila ang sarili niya noong siya ay bata pa, nawawala at natatakot. Ang puso niyang manhid na sa pagod at hirap
ay biglang nakaramdam ng matinding habag. Ang dating estudyante ng nursing sa kanyang pagkatao ay biglang nabuhay. Hindi. Hindi niya kayang iwan ang mga batang ito. Mabilis siyang lumapit. Kinapa niya ang pulso ng lalaki. Mahina, pero tumitibok pa. May pag-asa pa. Nakita niya ang malaking sugat sa tagiliran nito, ang pinanggagalingan ng maraming dugo. Kailangan itong mapigilan. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang company jacket, ang manipis na proteksyon niya laban sa lamig, ang simbolo ng kanyang nakakapagod na trabaho, at mariin itong idiniin sa sugat ng lalaki. Nagulat ang lalaki at bahagyang iminulat ang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Laya ang sakit, ang galit, at isang babala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muli itong nawalan ng malay. "Tulungan niyo ako." Pakiusap ni Laya sa dalawang bata. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Kailangan nating dalhin ang tatay ninyo sa lugar na ligtas." Hindi niya alam kung paano niya nagawa. Ang pagbuhat sa mabigat na katawan ng lalaki, ang pag-akay sa dalawang batang hindi niya maaring bitawan, at ang pagsakay sa kanilang tatlo sa maliit na sidecar ng kanyang motor ay isang milagro. Ang alam lang niya, habang binabagtas nila ang madilim na kalsada pabalik sa kanyang munting apartment sa Barangay Kalinaw, ay gumawa siya ng isang desisyong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang maisara niya ang pinto ng kanyang apartment, isinandal niya ang kanyang likod dito at huminga ng malalim. Ang ulan sa labas ay tila naghuhugas sa panganib na kanilang tinakasan. Sa sahig, nakahiga ang lalaking estranghero na may mga komplikadong tattoo sa braso, duguan at walang malay. Sa kanyang maliit na sofa, mahimbing nang natutulog ang dalawang anghel, pagod sa kaiiyak. Tiningnan ni Laya ang eksena sa loob ng kanyang tahanan. Isang tahanang dati payapa at simple. Ngayon, ito na ay kanlungan ng isang mapanganib na lihim. Napatingin siya sa lalaki at sa mga bata, at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng takot at walang kasiguraduhan. "Diyos ko, ano itong pinasok ko?" Ang unang bumati kay Bantugan Ranao ay ang matinding kirot sa kanyang tagiliran, isang nag-aalab na paalala ng dahilan kung bakit ang mundo niya ay gumuho ilang oras lang ang nakalipas. Ang pangalawa ay ang amoy. Hindi ito ang amoy ng ospital na pamilyar sa kanya. Amoy ng bakal, dugo, at kamatayan. Ito ay amoy ng sabong panlaba, ng nilulutong kanin, ng isang simpleng tahanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad na sinuri ng kanyang paningin ang paligid. Isang maliit na sala. Mga kurtinang may kupas na bulaklak. Isang lamesang kahoy na may 3 upuan. Ito ay teritoryo ng kaaway. Sinubukan niyang bumangon. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagtutol. Ang instingto ng isang mandirigma ay bumulong sa kanya. Tumayo ka, lumaban ka, protektahan mo ang iyong mga anak. Ngunit ang kanyang katawan ay isang traidor. Bumagsak siyang muli sa malambot na sapin sa sahig. Ang kanyang hininga ay sunod-sunod at mababaw. Saan ang kanyang mga anak? Iginilid niya ang kanyang ulo at doon niya sila nakita. Sisinag at dalisay. Natutulog sila nang magkayakap sa isang maliit na sofa na babalutan ng isang makapal na kumot. Ligtas sila. Sa ngayon. At pagkatapos ay nakita niya ang babae. Ang babaeng nagligtas sa kanila. Nakaupo ito sa sahig sa tabi ng sofa, nakasandal ang ulo sa pader. Nakapikit ito. Ngunit alam ni Bantugan na hindi ito natutulog. Bawat ilang segundo, dumidilat ito upang tingnan ang kanyang mga anak. Isang bantay. Pinagmasdan niya ito. Simple lang ang itsura nito. Walang bahid ng karangyaan na kinasanayan niya sa kanyang mundo. Ngunit sa pagod nitong mukha, mayroong determinasyon. Isang katangian na parehong hinahangaan at pinagdududahan ni Bantugan. Sino siya?
Ano ang kailangan niya mula sa kanya? Sa mundong ginagalawan niya, walang tumutulong ng walang kapalit. Maya-maya, gumalaw si Sinag. Bahagya itong umungol, hinahanap ang init ng isang ina na matagal nang wala. Agad na dumilat ang babae. Lumapit ito sa sofa at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Isang kilos na puno ng kalinga. Isang kilos na hindi inaasahan ni Bantugan mula sa isang estranghero. Pinunasan nito ng gilid ng damit nito ang kaunting pawis sa noo ni Sinag. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, nakita ni Bantugan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman. Sinseridad. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng babae ay nanatili. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Maaari ba siyang pagkatiwalaan? Hindi alam ni Laya kung gaano siya katagal nakaupo lang doon. Binabantayan ng tatlong buhay na bigla na lang naging parte ng kanyang magulong mundo. Ang adrenaline mula kanina ay unti-unti nang nawawala at ang pagod ay muling gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit hindi siya maaaring matulog. Hindi pa. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Nagluto siya ng mainit na lugaw. Ito ang laging ginagawa ng kanyang ina kapag may sakit siya. Isang pampakalma sa tiyan at sa kaluluwa. Habang hinahalo niya ang lugaw, sumulyap siya sa sala. Ang lalaki ay gising na. Ang mga mata nito ay matalas na nakatitig sa kanya. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang pagkatao, hinahanap ang kanyang mga kahinaan. Nag-iwas siya ng tingin at nagpatuloy sa pagluluto. Nang maluto, naglagay siya sa 2 maliit na mangkok. Ngunit bago niya gisingin ang mga bata, lumapit muna siya sa lalaki. Inilapag niya ang isang basong tubig at ang mga gamot na nakuha niya sa kanyang lumang first aid kit. "Inumin mo to," sabi niya. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Hindi ito gumalaw. Ang mga mata lang nito ang nagsasalita. Puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Laya. "Wala akong nilagay dyan. Kung gusto kitang patayin, sana hinayaan na lang kita sa bodega." Tila tumalab ang kanyang sinabi. Dahan-dahan itong umupo. Bawat galaw ay may kasamang sakit. Kinuha nito ang baso at gamot at ininom. Pagkatapos, muli siyang tinitigan nito. "Sino ka?" tanong nito. Ang boses ay magaspang at puno ng awtoridad. "Laya," sagot niya. "Laya Marapara." "Anong kailangan mo?" "Wala." Mabilis niyang sagot. "Nakita ko kayo. Kailangan ninyo ng tulong. Iyon lang." Itinago niya ang kwento ng kanyang nakaraan. Hindi nito kailangang malaman. Sumingit si Dalisay na nagising na. "Mama?" Mahina nitong tawag. Ang boses ay puno pa ng antok. Hinahanap ang inang matagal nang wala sa kanilang buhay. Agad na napunta ang atensyon ni Laya sa bata. Lumapit siya at umupo sa gilid ng sofa. "Gising ka na pala," sabi niya nang may ngiti. "Gutom ka na ba?" "Nagluto ako." Umiling ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang ama na para bang humihingi ng permiso. Kinuha ni Laya ang isang mangkok ng lugaw. "Konting subo lang," pakiusap niya, "para magkaroon ka ng lakas." Hinipan niya ang kutsara bago ito dahan-dahang inalok sa bata. Tumingin si Dalisay sa kutsara, pagkatapos ay sa ama nito. Tumango ng bahagya si Bantugan. Iyon lang ang kailangan ng bata. Dahan-dahan, ibinuka ni Dalisay ang kanyang bibig at tinanggap ang lugaw. Sa bawat subo, unti-unting nawawala ang takot sa mga mata ng bata, napapalitan ng pag-uusisa sa babaeng nag-aalaga sa kanya. Habang pinapakain ng bata, naramdaman ni Laya ang mga mata ng lalaki na nakatitig pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, tila nabawasan na ang pagdududa at napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Pagkatapos kumain, dinalhan niya ng maligamgam na tubig at bimpo ang lalaki para linisin ang natuyong dugo sa mga braso nito. Habang ginagawa niya ito,
Hindi niya maiwasang mapansin ang mga tattoo na nakaukit sa balat nito. Hindi ito ordinaryong mga guhit. Ang mga linya ay komplikado, tila mga simbolo mula sa isang sinaunang panahon, nagkukwento ng isang bagay na malalim at mapanganib. Isang partikular na guhit, isang dragon na nakapulupot sa isang espada. Ang tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang mapanganib na kuryosidad ang gumapang sa kanya. Isang pagnanais na malaman ang kahulugan sa likod ng mga ito. Nang matapos siya, bumalik siya sa kanyang pwesto sa sahig. Tahimik ang buong apartment. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas at ang mahimbing na paghinga ng kambal. Sa isang sandali, nakaramdam si Laya ng kapayapaan. Isang katahimikang matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang gumising sa kanilang lahat. Napabangon ang mga bata sa takot. Agad na naging alerto ang anyo ni Bantugan. Ang katawan ay nanigas, handa sa anumang panganib. At isang boses mula sa labas ang sumigaw. Isang boses na puno ng pagbabanta, na tila tumagos sa manipis na pinto at dumiretso sa puso ni Laya. "Buksan mo to. Alam naming nandyan ka." Ang mga salitang yun ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Nanigas si Laya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay nanlamig. Ang payapang kanlungan ng kanyang apartment ay biglang naging isang bitag. "Sino yan?" Nanginginig niyang tanong. Ang tingin ay nakapako kay Bantugan. Ngunit ang lalaki ay hindi na ang pasyenteng hirap na gumalaw kanina lamang. Sa isang iglap, siya ay nag-iba. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matalas na kalkulasyon. Ang kanyang katawan, kahit na sugatan, ay nagmistulang isang sandatang handang sumalakay. "Huwag kang gagawa ng ingay." Utos nito sa mahinang boses. Isang babala na may bigat ng bakal. Itinuro niya ang kwarto ni Laya. "Dalhin mo ang mga bata doon. Itago mo sila sa ilalim ng kama. Huwag kayong lalabas anuman ang mangyari." Walang tanong-tanong na sumunod si Laya. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas. Binuhat niya si Sinag habang inaalalayan si Dalisay na nanginginig sa takot. "Lahat ay magiging maayos," bulong niya sa mga bata. Kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa kanyang sinasabi. "Laro lang ito. Magtatago tayo." Habang itinatakbo niya ang kambal papasok sa kwarto, sumulyap siya pabalik sa sala. Nakita niya si Bantugan na gumagapang sa sahig, papalayo sa direksyon ng pinto. Pumwesto sa likod ng isang maliit na cabinet. Ang bawat galaw niya ay maingat at may layunin. Kinuha niya ang isang matigas na bakal na panusok ng yelo mula sa ibabaw ng maliit na refrigerator ni Laya. Isang maliit na bagay, ngunit sa mga kamay niya, ito ay nagmukhang nakamamatay. Pumasok si Laya sa kwarto, isinara ang pinto nang walang tunog at itinago ang mga bata sa ilalim ng kama. Tinatakpan sila ng kumot. "Dito lang kayo," sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Takpan niyo ang inyong mga tainga at huwag kayong titingin." Sa labas, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong apartment. Ang tunog ng nababasag na kahoy. Sinisira nila ang pinto. Napatakip ng bibig si Laya upang pigilan ang isang sigaw. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa mga yabag na naririnig niyang pumapasok sa kanyang sala. Dalawang lalaki, base sa mga boses. "Wala siya rito," sabi ng isang boses. "Siguradong mali ang impormasyon mo." "Imposible," sagot ng pangalawa. Mas may diin ang boses nito. "Ang tracker ay dito nagtatapos. Hanapin ninyo. Baka nagtatago lang sa kwarto." Narinig ni Laya ang mga yabag na papalapit sa pinto ng kanyang silid. Napapikit siya ng mariin. Ang katawan ay nakahandang ipagsanggalang ang mga bata sa ilalim ng kama. Ito na ang katapusan niya.
Ngunit bago pa man mahawakan ng sino man ang doorknob, isang mabilis na kaluskos ang narinig niya mula sa sala. Sinundan ng isang tunog ng nabibigkig na lalamunan, isang malakas na kalabog ng katawang bumagsak. Katahimikan. Tol, anong nangyari sa'yo? Tanong ng lalaking nasa labas ng kanyang pinto. Walang sagot. Tol? Muling narinig ni Laya ang mga yabag. Papalayo na ngayon sa kanyang pinto. Pabalik sa sala. Hoy, huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Ang salita ay naputol. Napalitan ng isang gulat na sigaw at tunog ng nagpupumiglas na laman. Ilang segundo lang ng matinding gulo at isa pang malakas na kalabog. Pagkatapos, katahimikan ulit. Isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa ingay kanina. Hindi alam ni Laya kung gaano siya katagal naghintay sa dilim. Pinapakiramdaman ang bawat tunog. 5 minuto? 10 minuto? Bawat segundo ay parang isang oras. Dahan-dahan, isang anino ang lumitaw sa siwang sa ilalim ng kanyang pinto. At pagkatapos, isang mahinang katok. Laya. Ang boses ni Bantugan. Nanginginig man, gumapang si Laya papunta sa pinto at dahan-dahan itong binuksan. Nakatayo si Bantugan sa labas, nakasandal sa pader. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang hawak niyang panusok ng yelo ay may bahid ng dugo. Sa sahig ng kanyang sala, 2 lalaki ang nakahandusay, walang malay ngunit humihinga pa. Tapos na, sabi ni Bantugan, ngunit ang kanyang mga binti ay biglang bumigay. Ang lakas na ginamit niya ay biglang nawala. Nasalo siya ni Laya bago pa siya tuluyang bumagsak. Diyos ko, bulong ni Laya habang inaalalayan ang mabigat na katawan ng lalaki. Ang sugat nito sa tagiliran ay muling nagdurugo. Strands of his dark hair fell across his face as he leaned on her. His breathing labored. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding pag-aalala. Inihiga niya ito sa sofa, sa tabi ng mga batang ngayon ay nakasilip na mula sa kwarto. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Bantugan, pilit na lumalaban sa sakit. Hindi na ligtas. At saan tayo pupunta? Tanong ni Laya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi mo kayang maglakbay. Tinitigan siya ni Bantugan. Sa gitna ng sakit, ng panganib, at ng kaguluhan, nakita ni Laya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya nakita kanina. Pagtanggap. At marahil, kaunting pagsisisi. Alam ko, mahina niyang sagot. Inabot nito ang kamay at hinawakan ang braso ni Laya. Ang hawak nito ay mahina, ngunit mayroon itong bigat. Mapapahamak ka dahil sa akin. Inilahad niya ang katotohanan na pareho nilang alam. Mapanganib ang mundong ito at isinama niya si Laya dito nang hindi niya sinasadya. Binigyan niya si Laya ng isang pagpipilian, isang huling daan palabas. Umalis ka na, Laya, habang may pagkakataon ka pa. Dalhin mo ang mga anak ko sa isang lugar na ligtas. Ako na ang bahala dito. Tumingin si Laya sa mga mata ni Bantugan pagkatapos sa 1-2 bata na ngayon ay lumapit na at nakayakap sa kanyang mga binti. Nakita niya ang takot sa mga ito, isang takot na sumasalamin sa sarili niyang nakaraan. Ang pagpipilian ay malinaw, ang daan palabas ay nasa harap niya. Ang madali, ang ligtas na daan. Ngunit habang tinititigan niya ang lalaking nagligtas sa kanila, kahit na halos hindi na ito makatayo, ang lalaking handang iwan ang sarili para lang maligtas ang kanyang mga anak, isang bagay ang nagbago sa loob ni Laya. Ang takot ay hindi nawala, pero hindi na iyon ang nangingibabaw. Sa isang iglap, habang ang mga mata nila ay magkatitigan, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Isang koneksyon na nabuo sa gitna ng dugo at panganib. Isang kislap ng damdaming hindi niya dapat maramdaman, ngunit nandoon, mapanganib
at hindi mapagkakaila. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso bago pa man ito lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya sa mga mata ni Bantugan at sinabing, "Hindi ako aalis." Ang desisyon ni Laya na manatili ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader na matagal nang binuo ni Bantugan sa paligid ng kanyang puso. Sa gitna ng wasak na pinto at ng amoy ng dugo sa hangin, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ngunit ang pakiramdam na yon ay mabilis na hinalinhan ng isang mas pamilyar na emosyon, ang takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa babaeng walang alinlangang isinuong ang sarili sa apoy para sa kanya. Habang tinutulungan ni Laya na linisin at muling gamutin ang kanyang sugat, pinagmasdan ni Bantugan ang bawat kilos nito. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng kaalaman. Isang paalala ng sinabi nito noong una na minsan itong nangarap maging isang nurse. Sa bawat haplos ng bimpo, sa bawat pagdampi ng gamot, hindi lang sakit ang nararamdaman niya, kundi isang kalinga na matagal na niyang kinalimutan. Nang gabing iyon, walang natulog ng mahimbing. Si Laya at ang mga bata ay nasa kwarto, habang si Bantugan ay nagbantay sa sala, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. Ang panusok ng yelo ay laging abot ng kanyang kamay. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bawat anino ay tila isang kaaway. Sa gitna ng pagbabantay, dinalaw siya ng mga multo ng nakaraan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik ang lahat. Nasa isang hardin siya. Ang halimuyak ng mga rosas ay nasa hangin. Si Dayang Hiraya, ang kanyang asawa, ay tumatawa. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Maganda ito. Perpekto, parang isang diwata. Hawak nito ang kamay ng dalawang paslit na si Sinag at Dalisay. Isang perpektong pamilya, ngunit biglang nagbago ang eksena. Ang mga rosas ay naging itim. Ang langit ay naging kulay dugo. Ang tawa ni Dayang ay naging isang malamig na halakhak. Ang mga mata nitong puno ng pagmamahal ay napalitan ng kasakiman. "Akin ang lahat," bulong nito, at mula sa likod nito, lumabas ang mga lalaking may hawak na baril. Nagising si Bantugan sa isang marahas na paghinga. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang sakit ng kataksilan ay sariwa pa rin. Parang isang sugat na hindi kailanman naghihilom. "Ayos ka lang," isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo si Laya sa pintuan ng kwarto, may hawak na isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango lang si Bantugan, pilit na itinatago ang kahinaan na nakita nito. Kinuha niya ang tubig at ininom ito ng isang lagukan. Naupo si Laya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Iginagalang ang kanyang espasyo. "Masamang panaginip?" tanong niya. Hindi sumagot si Bantugan sa simula. Ngunit sa pagtingin niya kay Laya, sa babaeng isinugal ang lahat para sa kanya ng walang kapalit, naramdaman niyang karapat-dapat itong malaman ang katotohanan. Karapat-dapat itong malaman kung anong panganib ang kanilang kinakaharap. "Hindi lang panaginip," mahina niyang sabi. "Alaala." Itinuro niya ang mga tattoo sa kanyang braso at dibdib, ang mga komplikadong guhit na napansin ni Laya kanina. "Nakikita mo ba ito?" Tumango si Laya. Hindi lang ito mga palamuti. Ang bawat guhit, bawat simbolo ay isang piraso ng kasaysayan, isang mapa. Ito ang ledger ng aming organisasyon, nakaukit sa aking balat. Ang bawat ari-arian, bawat bank account, bawat sikretong kasunduan. Nakasulat lahat dito. Isang pamana, isang sumpa. Hinaplos niya ang imahe ng dragon, at ang susi para mabuksan ang lahat ng ito ay nasa mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Laya sa pagkaunawa.
Kaya, kaya nila kayo hinahabol. Ang asawa ko, pagtatama ni Bantugan, ang pait ay bakas sa kanyang boses. Akala ng lahat patay na siya. Kasama siya sa isang ambush. Iyon ang akala ko. Ngunit ang totoo, siya ang nagplano ng lahat. Tinraidor niya ako para makuha ang lahat ng ito. At ngayon, bumalik siya para tapusin ang kanyang sinimulan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang totoong Bantugan. Hindi ang kinatatakutang mafia boss, kundi isang lalaking nasugatan ng malalim. Isang lalaking nawalan ng tiwala sa mundo dahil sa pag-ibig. Ang pighati sa kanyang mga mata ay halos nahahawakan upang pagaanin ang mabigat na atmosfera at para ipaalam na naiintindihan niya ang sakit. Naglakas loob si Laya na magbahagi ng sarili niyang bigat. Alam ko kung anong pakiramdam ng may ipagkait sa'yo, mahina niyang sabi. Ang pangarap kong maging nurse, nawala iyon sa isang gabi. May nangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Isang insidenteng may kinalaman din sa karahasan. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na iiwas ako sa gulo, na mabubuhay ako ng tahimik. Napangiti siya ng mapait. Pero heto ako ngayon. Nagkatinginan sila, dalawang kaluluwang sinubok ng tadhana na pinagtagpo sa pinakakakaibang pagkakataon. Ang kanilang mga kwento ay magkaiba, ngunit ang sakit ay pamilyar. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Inabot ni Bantugan ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Laya. Ang kanyang mga daliri ay magaspang at may kalyo, ngunit ang hawak niya ay puno ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pasasalamat at pag-asa. Salamat, Laya, bulong niya. Ang sandali ng katahimikan ay biglang pinutol ng tunog ng isang motor na huminto sa labas, sinundan ng isang katok sa sirang pinto. Agad na naging alerto si Bantugan, hinawakan ng mahigpit ang panusok ng yelo. Ngunit bago pa siya makakilos, isang boses ang sumigaw. Delivery po! Package para kay Laya Marapara. Nagkatinginan sila ni Laya, puno ng pagtataka. Wala siyang inaasahang kahit anong padala. Maingat na sumilip si Laya, isang delivery rider na naka-helmet ang nakatayo sa labas, hawak ang isang maliit na kahon. Nang makita siya, iniabot nito ang kahon at mabilis na umalis. Isinara ni Laya ang pinto at tiningnan ang kahon. Simpleng brown box lang ito, walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa loob, ang kaba ay muling gumagapang sa kanyang dibdib. Ano yan? Tanong ni Bantugan. Hindi ko alam. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa itim na tela, ay isang manika. Isang manikang pambabae na may mahabang itim na buhok. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Laya. Ang leeg ng manika ay bali, nakapilipit sa isang hindi natural na anggulo. At ang damit na suot nito ay kaparehong-kapareho ng damit na suot ni Sinag nang gabing iligtas niya sila. Isang maliit na dilaw na bestida na may bulaklak. Nanigas si Bantugan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Alam na alam niya kung kaninong gawa ito. Isang mensahe, isang malinaw na babala mula sa isang multo ng nakaraan. Tumingin siya kay Laya na ngayon ay nanginginig habang nakatitig sa manika. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib kanina lang ay biglang nilamon ng dilim. Si Dayang Hiraya, bulong ni Bantugan, ang pangalan ay parang lason na lumabas sa kanyang mga labi. Nahanap na niya tayo. Sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa lungsod ng Pag-asa, sa isang penthouse kung saan ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol at ang mga bintana ay tanaw ang buong syudad, umupo si Dayang Hiraya. Ang kanyang mga daliri na may perpektong pulang manicure ay dahan-dahang humahaplos sa isang baso ng mamahaling alak. Sa harap niya, hindi tanawin ang kanyang pinagmamasdan, kundi isang pader ng mga monitor na may mataas na resolusyon. Bawat monitor
ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo sa labas ng isang gusali ng apartment sa Barangay Kalinaw. Mula sa isang nakatagong kamera sa isang poste ng ilaw, kitang-kita niya ang sirang pinto ng apartment ni Laya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kasing ganda ng kanyang mukha, ngunit kasing lamig ng yelo. Tingnan mo nga naman, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay parang seda. Ang dakilang bantugan Ranao, ang leon ng aming angkan, nagtatago sa isang lungga ng daga. At sino itong kasama niya? Isang hamak na delivery girl. Kinuha niya ang isang tablet at pinindot ang isang larawan. Ang mukha ni Laya Marapara. Pinag-aralan niya ito. Ang simpleng buhok, ang pagod na mga mata, ang ordinaryong kasuotan. Isang pag-insulto. Paano siya ipagpapalit ni Bantugan sa isang tulad nito? Nagustuhan kaya nila ang regalo ko? Tanong niya sa isang lalaking nakatayo sa likuran niya, na nakayuko at puno ng paggalang. Sigurado po, ma'am, sagot ng lalaki. Magaling, sabi ni Dayang, habang ibinabalik ang tingin sa mga monitor. Gusto kong makita siyang masira. Gusto kong makita siyang magmakaawa. Bago kukunin ang lahat ng sa akin, gusto ko munang laruin ang aking mga pagkain. Ang tingin niya ay lumipat sa isang monitor na nagpapakita ng thermal image sa loob ng apartment. 3 maliliit na anyo sa kwarto, ang babae at ang kanyang 2 anak, at isang mas malaking anyo sa sala, si Bantugan. Ang kanyang mahal na asawa, ang kanyang nag-iisang hadlang. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa ating muling pagsasama, mahal ko, bulong niya sa mga monitor na para bang naririnig siya ni Bantugan. Isang pagsasamang magiging napakatamis para sa akin. Samantala, sa loob ng apartment, ang hangin ay mabigat sa takot. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Laya habang nakatitig sa manika. Ang imahe ng baling leeg nito ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ito ay higit pa sa isang babala. Ito ay isang pangako ng karahasan na darating. Lumapit si Bantugan at dahan-dahang kinuha ang kahon mula sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit, ngunit nakita ni Laya ang pag-aalab sa kanyang mga mata. "Huwag mo nang tingnan yan," sabi niya. Ang boses ay mariin, ngunit may bahid ng pag-aalaga. Psychological warfare, gusto kanyang takutin. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Pero paano niya nalaman na nandito tayo? Paano niya nalaman ang suot ni Sinag? Halos pabulong na tanong ni Laya. May mga mata siya sa lahat ng dako, Laya. Yan si Dayang Hiraya. Biglang tumunog ang isang cellphone sa bulsa ng pantalon ni Bantugan. Isang tunog na hindi bagay sa katahimikan ng kanilang takot. Kinuha niya ito. Tumingin siya sa screen at nakita ni Laya ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. "Sino yan?" tanong ni Laya. Hindi siya sinagot ni Bantugan. Sa halip, pinindot niya ang accept at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. "Bantugan," sabi niya. Ang pangalan ay isang pagsubok, isang hamon. Isang matamis at malambing na boses ang tumugon mula sa kabilang linya. Sapat na para marinig ni Laya. "Kumusta, mahal ko? Na-miss mo ba ako?" Nanigas si Bantugan. Ito ang boses na minsan ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang boses ding kumanta habang tinatraydor siya. "Dayang," sabi niya. Ang pangalan ay parang isang sumpa. "Ako nga," sagot nito na may halong tawa. "Narinig ko. Abala ka raw. May bago ka na raw alaga. Sabihin mo sa kanya. Mag-ingat siya. Baka magasgasan ng kanyang balat." Ang bawat salita ay patalim na tumutusok kay Laya. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. "Anong kailangan mo, Dayang?" Malamig na tanong ni Bantugan. "Simple lang, Sinta," sabi nito. Ang boses ay nagbago, naging seryoso at puno ng kasakiman. "Babawiin ko lang naman ang sa akin. Lahat ng sa akin.
ang kayamanan, ang kapangyarihan, pati na rin ang mga minamahal nating anak. Sa pagbanggit sa mga bata, isang mabangis na proteksyon ang umalab sa dibdib ni Laya. Nakita niya ang pagpipigil sa mukha ni Bantugan. Hinding-hindi mo sila makukuha. Gigil na sagot ni Bantugan. Tingnan natin, sabi ni Dayang, at ibinaba ang tawag. Katahimikan. Tumingin si Bantugan kay Laya at sa mga mata nito, nakita ni Laya ang isang bagyo. Kailangan nating maghanda, sabi nito. Nang gabing iyon, ang maliit na apartment ay naging isang kuta. Tinakpan nila ang mga bintana. Iniharang ni Bantugan ang nag-iisang upuan sa sirang pinto. Si Laya naman, sinubukan niyang panatilihing normal ang lahat para sa mga bata. Nagbasa siya ng kwento, kumanta ng uyayi, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay. Naunawaan na niya ngayon kung sino ang kanilang kalaban. Hindi lang isang masamang tao, isang halimaw na nagbabalat kayong isang magandang babae. Nang makatulog na ang mga bata, nagtimpla si Laya ng gatas para sa kanila. Ilalagay niya ito sa tabi ng kama para kung sakaling magising sila sa uhaw. Isa itong ritual na nagbibigay sa kanya ng kaunting pakiramdam ng normalidad. Kinuha niya ang bote ng gatas at ang baby bottle. Ngunit nang ibubuhos na niya ang gatas, may napansin siyang kakaiba. Ang puting likido sa loob ng bote ay may bahagyang malaasul na kulay sa ilalim ng ilaw. Halos hindi mapansin. Mayroon ding isang amoy na hindi pamilyar. Isang amoy chemical na napakatamis. Natigilan siya. Ang kanyang pag-iisip bilang isang dating nursing student ay biglang gumana. Sinuri niyang muli ang bote ng gatas, ang selyo. Mukha itong buo. Pero nang hipuin niya ito, naramdaman niyang may maliit na butas ng karayom sa ilalim ng takip. Halos hindi makita. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi ito basta-basta. Isang tao ang nakapasok sa loob ng apartment. Habang abala sila sa pag-uusap sa telepono, habang ang atensyon nila ay nasa panganib na nasa labas, ang tunay na panganib ay tahimik na pumasok sa kanilang kusina. Bantugan, tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa isang bagong uri ng takot. Mabilis na lumingon si Bantugan, nakita ang ekspresyon sa mukha ni Laya. Lumapit ito. Ang gatas! Bulong ni Laya, itinuturo ang bote na hawak niya. Tiningnan ni Bantugan ang gatas, pagkatapos ay ang mukha ni Laya. Agad niyang naunawaan. Kinuha niya ang bote, inamoy ito, at isang madilim na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Lason, isang lason na kumikilos ng mabagal, walang lasa, at nakamamatay. Isang lason na perpekto para sa mga bata. Napatingin si Laya sa natutulog na kambal, ang kanilang mga mukha ay payapa at inosente. Ilang minuto na lang sana. Kung hindi niya napansin, kung hindi gumana ang kanyang instinct, iyon na sana ang huling gatas na iinumin nila. Ang kalaban nila ay hindi lang nasa labas. Nakapasok na ito. At ang susunod na hakbang nito ay maaaring ang huling hininga nila. Ang bote ng gatas sa kamay ni Laya ay parang isang bombang hindi pa sumasabog. Ang realisasyon ng kanilang sitwasyon na ang kaaway ay nakapasok na sa kanilang pinakaloob ay isang malamig na yelong gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat sulok ng maliit na apartment na dati nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad ay ngayoy puno ng multo ng panganib. Kailangan nating umalis, sabi ni Bantugan. Ang boses ay mababa at puno ng nagbabantang galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi dahil sa takot, kundi sa poot. Poot para kay Dayang at poot para sa sarili niyang kapabayaan. Ngayon na. Ngunit bago pa sila makakilos, isang mahinang ubo ang narinig nila mula sa kwarto. Sinundan ito ng isa pa, mas mahina, mas hirap. Nagkatinginan si Laya at Bantugan at isang bagong uri ng sindak ang bumalot sa kanila. Mabilis silang pumasok sa silid.
Nakaupo si Sinag sa kama, ang muka ay namumutla at ang mga labi ay may bahagyang kulay asul. Nanginginig ito at ang kanyang paghinga ay mababaw. Sinag! Sigaw ni Laya. Agad na lumapit at niyakap ang bata. Ang balat nito ay nanlalamig ngunit pinagpapawisan. Anong nangyayari? Tanong ni Bantugan. Ang kanyang boses ay nababasag sa unang pagkakataon. Hindi ko alam. Siguro, baka may nalasahan siya. Kahit isang patak lang. Sagot ni Laya habang kinakapa ang pulso ng bata. Mabilis ito at mahina. Kailangan niya ng doktor. Agad-agad. Ang salitang ospital ay isang parusang kamatayan. Alam nilang sa bawat pampublikong lugar may mga matang nagbabantay. Ngunit ang pagpipilian ay malinaw. Ang mamatay sa kamay ng kaaway o ang mamatay dahil sa lason. May kilala ako. Mabilis na sabi ni Bantugan. Pilit na pinatatag ang sarili. Isang doktor na mapagkakatiwalaan. Malayo dito, pero ligtas. Walang nasayang na sandali. Habang mabilis na nag-iimpake si Laya ng ilang gamit sa isang bag, binalot ni Bantugan si Sinag sa isang makapal na kumot. Gising na rin si Dalisay. Tahimik na umiiyak sa isang sulok, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Halika na anak, sabi ni Bantugan kay Dalisay. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Kailangan nating dalhin ang ate mo sa isang lugar para gumaling siya. Ang pag-alis sa apartment ay parang isang eksena sa isang suspense na pelikula. Bawat hakbang sa madilim na pasilyo, bawat tunog mula sa ibang apartment ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Ginamit nila ang daanan sa likod, sa fire exit, papalayo sa mga mata na posibleng nagbabantay sa harap. Ang lumang kotse ni Bantugan na nakatago ilang kanto mula sa apartment ay umandar sa isang iglap. Humahagibis sila sa mga basa at walang taong kalye ng lungsod ng Pag-asa. Tumingin si Laya sa likod. Isang itim na van na kanina'y nakaparada sa dilim ay bumuhay ng mga ilaw at mabilis na sumunod sa kanila. Bantugan! May sumusunod! Sigaw ni Laya. Alam ko. Ang sumunod na mga minuto ay isang karera laban sa kamatayan. Pumasok si Bantugan sa mga masisikip na eskinita. Lumusot sa mga pulang ilaw. Ang kanyang pagmamaneho ay desperado, ngunit eksakto. Sa likod, si Laya ay mahigpit na nakayakap kay Sinag, na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Kumapit ka lang, Sinag. Parating na tayo. Paulit-ulit niyang bulong, na para bang ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang labanan ang lason. Matapos ang isang nakakabinging pagliko sa isang madilim na industrial district, nawala ang van na sumusunod sa kanila. Huminto si Bantugan sa harap ng isang kinakalawang na metal gate ng isang maliit na klinika na walang pangalan. Agad silang sinalubong ng isang matandang doktor na may seryosong muka at makakapal na salamin. Walang palitan ng pangalan, walang mga tanong. Isang tingin lang sa namumutlang mukha ni Sinag ay sapat na. Dinala nila ang bata sa loob, sa isang maliit, ngunit kumpletong emergency room. Habang ang doktor at isang narswo ay mabilis na kumikilos, naglalagay ng suwero at kumukuha ng dugo, si Bantugan ay pabalik-balik na naglalakad sa labas na parang isang leon na nakakulong sa hawla. Si Laya naman ay nanatili sa tabi ni Sinag gamit ang kanyang kaalaman sa nursing para tulungan ang doktor, nagbibigay ng impormasyon at higit sa lahat, hindi bumibitaw sa kamay ng bata. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Sa wakas, lumabas ang doktor, ang pagod ay bakas sa kanyang mukha. Naging matagumpay ang flashing. Naagapan natin ang lason, sabi niya. Malakas ang anak mo. Magiging maayos siya. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Bantugan at Laya. Ngunit ang doktor ay hindi pa tapos. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin. Pero meron pa akong ibang nakita, sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin. Isang bagay na mas malala kaysa sa lason.
Pinaupo niya sila sa kanyang maliit na opisina. Inilatag niya sa mesa ang resulta ng mga pagsusuri sa dugo ni Sinag. Ang lason ay nag-trigger lang sa isang kondisyon na matagal nang nasa loob ng kanyang katawan, paliwanag ng doktor. Habang sinusuri namin ang dugo niya, natuklasan namin na si Sinag ay merong isang pambihirang genetic blood disorder, isang uri ng aplastic anemia na napaka-agresibo. Ang kanyang bone marrow, hindi ito gumagana ng maayos. Paunti ng paunti ang malusog na blood cells na ginagawa nito. Ang mundo ni Bantugan ay gumuho sa pangalawang pagkakataon ng gabing iyon. Ano? Anong ibig sabihin niyan, Dok? Tumingin ng diretso ang doktor kay Bantugan. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag, ngunit walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, nabubuhay siya sa hiram na oras. At ang lason, pinabilis nito ang proseso. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Napasandal si Laya sa upuan. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Isang transplant. Gawin ninyo, sabi ni Bantugan. Ang boses ay desperado. Kahit magkano, kunin ninyo ang sa akin. Pwede ba ako? Umiling ang doktor. Sinuri na namin ang dugo mo. Hindi ka perpektong tugma. Dahil sa pagiging pambihira ng kondisyon niya, kailangan natin ng isang halos perpektong tugma para tanggapin ang kanyang katawan. Si Dalisay, ang kapatid niya. Tanong ni Laya. Masyado pa siyang bata at malaki ang posibilidad na dala rin niya ang dormant gene. Masyadong mapanganib, sagot ng doktor. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Ang pinakamataas na probabilidad para sa isang perpektong donor, Bantugan, ay ang kanyang biological na ina. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang pagtik ng orasan sa pader. Bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Bantugan. Ang ina ni Sinag, si Dayang Hiraya. Napatitig si Bantugan sa kawalan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang katotohanan ay isang napakalupit na sampal. Ang tanging taong makapagliligtas sa buhay ng kanyang anak ay ang mismong babaeng walang sawang sumusubok na kunin ito. Ang kanyang pagmamahal sa anak at ang kanyang pagkamuhi sa asawa ay nagbabanggaan ngayon sa isang digmaang walang mananalo sa loob ng kanyang kaluluwa. Siya ay nasa isang bitag. Isang perpektong bitag na nilikha ng tadhana. Ang hangin sa maliit na opisina ng doktor ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Bantugan. Ang bawat salita na sinabi ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malupit na sentensya na paulit-ulit na ipinapataw sa kanya. Si Dayang, ang simula at ang katapusan ng kanyang problema. Ang lason at ang lunas. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang isang kinatatakutang pinuno ay naglaho. Sa harap ng sakit ng kanyang anak, siya ay isang ordinaryong ama. Takot, walang magawa at desperado. Si Laya ang unang nakabawi ng ulirat. Tumayo siya at marahang hinawakan ang balikat ni Bantugan. Bantugan. Mahina niyang tawag. Ang paghaplos na yon ang tila gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya kay Laya at sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang takot at sakit na sinasalamin. Ngunit nakita rin niya ang lakas. Isang lakas na nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Mayroon bang ibang paraan, Dok? Tanong ni Laya sa doktor. Ang boses ay matatag. Isang international donor registry, marahil? Sinusubukan na namin, sagot ng doktor. Ngunit sa kaso ni Sinag, ang oras ang ating pinakamalaking kalaban. Bawat araw na lumilipas nang walang transplant, mas humihina ang kanyang katawan. Ang ina niya, ang pinakamabilis at pinakatiyak nating pag-asa.
Alam na ni Bantugan ang kailangan niyang gawin. Ang desisyon, gaano man kapait, ay nabuo na sa kanyang puso sa sandaling marinig niya ang balita. Ang kapakanan ni Sinag ay higit pa sa kanyang pride, higit pa sa kanyang galit. Tumayo siya, ang kanyang anyo ay muling nagbago. Ang desperadong ama ay napalitan ng isang pinunong handang pumasok sa digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sandata ay hindi bala, kundi ang sarili niyang kaluluwa. Kailangan ko siyang makausap. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa isang secure na silid sa likod ng klinika, kung saan si Sinag ay mahimbing na natutulog at ligtas sa ngayon, kinuha ni Bantugan ang kanyang burner phone. Mayroon lamang isang numero doon na nakasulat sa isang piraso ng papel. Ang numero ng kanyang personal na demonyo. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. Natawagan mo rin ako. Sa wakas, sabi ni Dayang, ang boses ay puno ng tagumpay na para bang alam na niya ang lahat mula pa sa simula. Akala ko kakailanganin ko pang magpadala ng isa pang regalo. Alam mo, sabi ni Bantugan, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ang kanyang boses ay walang galit, walang sakit. Isang blangkong pader lamang. Alam mo ang tungkol sa sakit ni Sinag. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Siyempre, alam ko. Ako ang kanyang ina, Bantugan. May mga bagay na alam ng isang ina. At isa pa, nakakatulong din ang pagkakaroon ng mga espiya sa loob mismo ng sarili mong hanay ng mga doktor. Ang katotohanan yon ay isang sundang na bumaon ng malalim sa dibdib ni Bantugan, ngunit hindi niya ipinakita ito. Anong kailangan mo? Diretsong tanong niya. Gusto ko ang pagiging direkta mo. Mahal ko. Simple lang, sabi ni Dayang. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Parang isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Ang buhay ng anak natin. Para sa buhay na gusto ko, ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang mga susi sa bawat account. Ang lokasyon ng bawat safe house. Ang buong kontrol. At ikaw at ang bago mong laruan ay maglalaho na parang bula. Narinig ni Laya ang bawat salita. Nakatayo siya sa may pintuan at ang bawat kondisyon na binanggit ni Dayang ay parang isang sampal sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding galit, hindi para sa sarili, kundi para kay Bantugan. Nakita niya kung paano siya dahan-dahang sinisira ng babaeng ito. Bantugan, huwag! Pakiusap niya ng mahina. Ngunit si Bantugan ay hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa boses sa telepono. Paano ko malalaman na tutuparin mo ang usapan? Tanong ni Bantugan. Dahil mahal ko rin ang anak ko, sa sarili kong paraan. Sagot ni Dayang. At dahil alam kong kapag ako na ang may hawak ng lahat, wala ka nang magagawa. Isa kang leon na walang pangil. Magkikita tayo. Ako ang magsasabi kung saan at kailan. Hintayin mo ang tawag ko. At ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Bantugan ay nakatayo pa rin, hawak ang telepono, na para bang ito'y isang piraso ng mainit na bakal. Hindi mo maaring gawin yan, sabi ni Laya, lumalapit sa kanya. Ibibigay mo sa kanya ang lahat ng ipinaglaban mo? Magpapatali ka sa isang kasunduan sa isang demonyo? Biglang lumingon si Bantugan sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang isang galit na nakatutok sa kanya. Ano ang alam mo? Sigaw nito, ang boses ay puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Hindi mo naiintindihan ang mundong ito, Laya. Hindi ito isang fairy tale. Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Kung kailangan kong lumuhod sa harap ng demonyo para lang huminga pa siya ng isang araw, gagawin ko. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Laya na parang isang pader. Naurong siya, nasasaktan. Nakita niya ang pagbabalik ng dating Bantugan, ang malamig, ang malupit,
Ang taong isinasara ang sarili mula sa lahat. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila, ang tiwalang nagsisimula ng sumibol ay biglang nagyelo. Umalis si Bantugan sa silid. Iniwan si Laya na mag-isa. Kinuha niya ang isa pang telepono at nagsimulang tumawag sa kanyang mga tauhan. Nagbibigay ng mga utos na malamig at walang awa. Naghahanda siya para sa isang pagsuko, para sa isang digmaang alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Samantala, sa isang madilim na sulok ng syudad, sa isang lumang bahay, isang matandang lalaki ang nakaupo sa dilim, nakikinig sa isang recording ng pag-uusap ni Bantugan at Dayang. Siya si Gunita Silangan, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang tagapayo ng organisasyon. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyong dahon, puno ng mga linya ng karunungan at ng ambisyon. Pinatay niya ang recording. Umiling siya ng dahan-dahan. Pag-ibig, bulong niya sa sarili. Ang salita ay parang isang sumpa. Ang pinakamalaking kahinaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan si Bantugan. Hindi rin si Dayang. Iba ang nasa isip niya. Isang pangatlong plano. Isang planong maglilinis sa lahat ng kalat. Nang gabing iyon, isang anino ang dumating sa klinika. Hindi ito tauhan ni Dayang. Ito ay si Gunita Silangan. Lumapit siya sa nag-aalalang si Bantugan. Alam ko na ang lahat, anak. Sabi niya, ang boses ay parang isang amang nag-aalala. Narito ako para tumulong. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng makakapal na salamin ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong puno ng pagkakanulo. Ang babaeng yan, sabi ni Gunita. Tinutukoy si Laya na nakatingin sa kanila mula sa malayo. At ang pag-ibig mo sa kanya ang sisira sa ating lahat. Kailangan nating gawin ang nararapat. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Isang nakalalasong mungkahi. Isang paalala na sa kanilang mundo, ang pag-ibig ay hindi kaligtasan. Ito ay isang kasalanan. At ang parusa ay kamatayan. Ang mga salita ni Gunita Silangan ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa likod ni Bantugan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ang pagdating ng matandang tagapayo ay tila isang sagot sa kanyang mga dasal. Si Gunita, ang kanang kamay ng kanyang ama, ang haligi ng organisasyon, ang taong kinikilala niyang may karunungan at katapatan na higit pa kanino man. Ano ang ibig mong sabihin, Tio Gunita? Tanong ni Bantugan. Ang pagod at pagkalito ay bakas sa kanyang boses. Hinawakan ni Gunita ang kanyang balikat. Ang pag-ibig ay nagpapahina, Bantugan. Nakikita mo? Dahil sa pag-aalala mo sa babaeng yan, sa mga anak mo, handa kang isuko ang lahat ng ipinaglaban ng ating mga ninuno. Hindi iyan ang tamang daan. Wala na akong ibang pagpipilian, giit ni Bantugan. Buhay ni Sinag ang nakataya. Mayroon, sabi ni Gunita. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. May paraan para makuha natin ang lunas nang hindi isinusuko ang ating kaharian. Ngunit kailangan nito ng sakripisyo. Kailangan mong maging malupit tulad ng dati. Kalimutan mo muna sandali ang iyong puso at gamitin mo ang iyong isip. Ang mga salita ni Gunita ay tumagos sa isip ni Bantugan. Marahil ay tama siya. Ang pagiging emosyonal niya ang naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Marahil, kailangan niya muling maging ang halimaw na kinatatakutan ng lahat para malampasan ito. May inihanda akong isang lugar, sabi ni Gunita. Isang ligtas na bahay sa labas ng syudad. Walang nakakaalam nito, kundi ako lamang. Dalhin mo doon ang mga bata at si Laya. Magtago kayo. Ako na ang bahalang makipagnegosasyon kay Dayang. Gagamitin ko ang buong lakas ng organisasyon para puwersahin siyang magbigay ng lunas nang walang kapalit. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Bantugan. Ito na marahil ang solusyon, magtago, magpalakas, at hayaan si Gunita na gawin ang maruming trabaho. Tumango siya. Salamat, Tityo.
Utang ko sa'yo ang buhay ko. Utang mo sa akin ang katapatan mo sa ating samahan. Pagtatama ni Gunita, habang tinatapik ang kanyang balikat. Mula sa di kalayuan, nasaksihan ni Laya ang pag-uusap. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit nakita niya ang pagbabago sa kilos ni Bantugan. Nakita niya kung paano nito muling isinara ang sarili, kung paano nito muling itinayo ang pader sa pagitan nila. Ang desisyon ay ginawa na nang wala siya. Para sa kaligtasan niya, oo, ngunit pakiramdam niya ay muli siyang naging isang tagalalabas. Nagkaroon sila ng isang mainit na pagtatalo bago sila umalis. Saan tayo pupunta? Tanong ni Laya. Sa isang lugar na ligtas. Magtitiwala ka na lang ba sa akin? Malamig na sagot ni Bantugan. Nagtiwala ako sa iyo, Bantugan. At tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Ganti ni Laya, ang sakit at pagkadismaya ay nasa kanyang boses. Huwag mo akong ituring na parang isang kasangkapan lang na kailangan mong protektahan. Kasama ako dito. At iyon mismo ang problema. Sigaw ni Bantugan, ang pinipigilang emosyon ay biglang kumawala. Dahil kasama ka dito, lalo lang kayong napapahamak. Kung hindi kita nakilala, kung sana hindi na lang kita dinala sa buhay ko. Ang huling mga salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Laya. Nanahimik siya, hindi dahil sa wala na siyang masabi, kundi dahil sa sobrang sakit. Wala nang salitang makapaglalarawan nito. Tumalikod siya at tahimik na kinuha ang mga gamit nila. Ang biyahe papunta sa sinasabing ligtas na bahay ay nababalot ng isang mabigat at masakit na katahimikan. Ang bahay ay nasa gitna ng isang masukal na gubat, malayo sa kabihasnan. Ligtas nga ito ngunit parang isang kulungan. Sa sandaling makarating sila, iniwan sila ni Bantugan. Dito lang kayo, sabi niya. Iniiwasan ang tingin ni Laya. Huwag kayong aalis. Babalikan ko kayo kapag tapos na ang lahat. At umalis siya. Iniwan si Laya kasama ang dalawang bata sa isang bahay na hindi nila alam, napapaligiran ng kadiliman. Ang pakiramdam ng pag-iisa at pagkakanulo ay halos dumurog sa kanya. Nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang namumuong pag-ibig, ang pag-asa. Samantala, sa isang madilim na kalsada, huminto ang kotse ni Gunita Silangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Dayang, sabi niya sa malamig na boses. Tio Gunita, sagot ni Dayang mula sa kabilang linya na may halong pagkagulat at paggalang. Isang karangalan. Itigil mo na ang paglalaro, sabi ni Gunita. Alam ko ang tungkol sa sakit ng bata. At alam kong ikaw lang ang lunas, ngunit alam mo rin na habang buhay si Bantugan, hinding-hindi mo makukuha ang buong kontrol. Ano ang iyong punto? Mayroon akong alok para sa'yo, sabi ni Gunita. Isang alok na pareho nating ikagiginhawa. Ibibigay ko sa'yo ang lokasyon ni Bantugan at ng kanyang bagong laruan. Patayin mo sila. Ikaw ang magiging kontrabida sa kwentong ito. Sa sandaling mawala sila, ako naman ang papasok. Ako ang maglilinis ng iyong kalat. Ako ang magpapanumbalik ng kaayusan sa organisasyon. At bilang kapalit, ibibigay mo ang lunas para sa bata. Pagkatapos, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa kayamanan mo. Natahimik si Dayang sa kabilang linya. Pinoproseso ang alok. Isang perpektong plano. Isang perpektong pagkakanulo. Ipadala mo sa akin ang lokasyon, sabi ni Dayang. Sa ligtas na bahay, nararamdaman ni Laya na may mali. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Niyakap niya ang dalawang bata na natutulog sa nag-iisang kama. Bigla, umilaw ang mga security lights sa labas ng bahay. Sinundan ito ng sunod-sunod na tunog ng mga sasakyang humihinto. Dumungaw si Laya sa bintana at ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ang buong paligid ng bahay ay napapaligiran na ng mga lalaking armado. Lahat ay nakatutok sa bahay. Nakita niya si Dayang Hiraya na bumababa mula sa isang itim na kotse. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan, isang diyosa ng kamatayan.
Sa parehong sandali, papalapit na rin ang sasakyan ni Bantugan. Papabalik na siya. Hindi niya kayang iwan si Laya ng ganoon. Ang kanyang mga salita kanina ay dala ng takot, hindi ng katotohanan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin na, ngunit bago pa siya makalapit, natanaw niya mula sa malayo ang mga ilaw at mga armadong lalaki. Isang bitag. Nalinlang siya ni Gunita. Sa loob ng bahay tumunog ang isang malakas na alarma. Nagising ang mga bata, umiiyak sa takot. Niyakap sila ni Laya ng mahigpit. Ito na. Ito na ang katapusan. Tumingin si Bantugan sa bahay na napapaligiran ng kaaway kung nasaan ang 3 taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang kanyang puso ay nadurog sa pagsisisi at galit. Patawarin mo ako, Laya, bulong niya sa hangin. Sa utos ni Dayang, sabay-sabay na sinira ng kanyang mga tauhan ang mga pinto at bintana. Ang huling nakita ni Laya ay ang pagpasok ng mga anino sa loob ng bahay. Napapikit siya, niyakap ang mga bata at nagdasal. Ang tunog ng putok ng baril ay sumabog sa gabing iyon, ngunit hindi ito tumama kay Laya. Ito ay galing sa labas. Si Bantugan. Dumating na siya at ginagawa niya ang lahat upang lumikha ng diversion, upang ilayo ang atensyon mula sa loob ng bahay. Ngunit kakaunti lang ang kanyang tauhan laban sa hukbo ni Dayang. Isang desperadong pagtatangka. Sa loob, ang kaguluhan ay sumabog. Pumasok ang mga armadong tauhan ni Dayang. Agad na hinila ni Laya ang 2 bata mula sa kama at itinulak sila papasok sa maliit na aparador. Huwag kayong aalis dito. Utos niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. Ano man ang mangyari, huwag kayong lalabas. Bago pa niya maisara ang pinto ng aparador, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok at marahas siyang itinapon sa sahig. Nasaan sila? Sigaw ng lalaki. Itinutok ang baril sa kanyang mukha. Tumingin si Laya sa mga mata nito at ang takot na dapat niyang maramdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Galit. Ang galit ng isang inang poprotekta sa kanyang mga anak. Hindi siya sumagot. Sa halip, sinipa niya ang tuhod ng lalaki ng buong lakas. Umigik ito sa sakit at sa sandaling iyon ng kanyang pagkabigla, ginamit ni Laya ang lahat ng natutunan niya sa mga self-defense class na kinuha niya noon. Isang bagay na ginawa niya para lang malabanan ang takot mula sa kanyang nakaraan. Kinuha niya ang isang mabigat na lampara sa tabi ng kama at buong lakas na ipinalo sa ulo ng lalaki. Bumagsak ito, walang malay, ngunit may pumasok pang 2. Alam niyang hindi niya sila kaya sa pisikal na lakas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang isip, ang kanyang kaalaman sa lugar. Naalala niya ang sinabi ng caretaker kanina nang iabot nito ang susi. May isang lumang daanan sa likod ng aparador, isang panic room na ginawa ng dating may-ari. Sinipa niya ang isang upuan papunta sa mga lalaki at habang sila ay naguguluhan, mabilis niyang binuksan ang aparador. "Laya!" Sigaw ni Dalisay mula sa loob. "Tumakbo kayo! Sa likod! May pinto dyan! Itulak niyo ng malakas!" Sigaw niya pabalik. Habang hinaharangan ang daan, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang braso nang tamaan siya ng dulo ng baril. Ngunit hindi niya ito ininda. Narinig niya ang tunog ng nabubuksang pinto sa loob ng aparador. Nakalabas na sila. Iyon lang ang mahalaga. Sa huling lakas, itinulak niya ang mabigat na aparador. Itinumba ito at hinarang ang daanan papasok sa kwarto bago siya mabilis na sumunod sa mga bata sa madilim at masikip na lagusan. Sumasalubong sa kanila sa labas ang isang impyerno. Ang dating tahimik na gubat ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga putok ng baril ay umuulan mula sa lahat ng direksyon. Nakita ni Laya si Bantugan, nakikipagpalitan ng putok habang nakakubli sa likod ng isang puno. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Sa kabilang panig, nakatayo si Dayang Hiraya,
kalmado sa gitna ng kaguluhan, nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan na parang isang reyna. At sa likod niya, sa dilim, nakatayo si Gunita Silangan, ang ahas sa damuhan. Pinapanood ang lahat na para bang isang laro ng chess. Nasa gitna sila ng tatlong nagbabanggang puwersa, walang matatakbuhan. Habang nakayakap si Laya sa nanginginig na mga bata, naramdaman niya ang pag-ubo ni Sinag, isang mahina at hirap na ubo. Ang balat nito ay mas lalong namumutla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tiningnan ni Laya ang mukha ng bata at sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Ang ingay ng barilan, ang banta ng kamatayan, ang sakit sa kanyang braso, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang humihinang buhay ng isang inosenteng bata. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi galing sa isip, kundi sa puso. Isang desisyong kabaliwan sa mata ng lahat, ngunit siyang tanging tamang gawin. Binitawan niya si Dalisay. "Manatili ka dyan," sabi niya. Dahan-dahan, binuhat niya si Sinag. At pagkatapos, sa pagkamangha ng lahat, lumakad siya. Lumakad siya papalayo sa kaligtasan ng pagkukubli at pumasok sa gitna ng larangan, sa espasyo kung saan nagtatagpo ang mga bala. Tigil! Ang sigaw niya ay puno ng lakas at sakit. Isang sigaw na pumailan lang sa ibabaw ng mga putukan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang lahat ay natigilan. Ang mga tauhan ni Dayang, ang mga natitirang tauhan ni Bantugan, maging si Bantugan mismo ay napatingin sa kanya. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nakatayo si Laya sa gitna ng lahat. Hawak-hawak si Sinag na parang isang sagradong alay. Hindi siya nakatingin kay Bantugan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang tao lamang, kay Dayang Hiraya. "Tapos na ang laban na to," sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Lumakad siya palapit kay Dayang, bawat hakbang ay isang malaking sugal. "Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Patayin mo ako kung yan ang kailangan mo." Itinaas niya si Sinag. Ipinapakita ang hirap na kalagayan ng bata. Pero tingnan mo muna siya. Ang perpektong maskara ni Dayang ay unang beses na nagkaroon ng lamat. Nakita niya ang sarili niyang anak, ang laman ng kanyang laman, na unti-unting namamatay sa mga braso ng ibang babae. "Maaari mong makuha ang lahat ng pera sa mundo, Dayang." Patuloy ni Laya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Pero hindi mo mabibili ang buhay niya. Hayaan mo kaming iligtas siya. Iligtas mo ang anak mo." Ang apela ay hindi isang pakiusap, kundi isang hamon. Isang hamon mula sa isang ina para sa isa pa. Sa mga mata ni Dayang, sa isang saglit, nakita ni Laya ang isang kislap ng dating pagmamahal, isang sakit na matagal na nitong itinatago sa ilalim ng kasakiman. Nag-atubili si Dayang, ang kanyang kamay na nakataas para magbigay ng senyas ay bahagyang bumaba. Ang pag-aatubiling iyon ang nakita ni Gunita. Ang kahinaang iyon ang magsisira sa kanyang perpektong plano. "Tapusin na yan," malamig na utos ni Gunita sa isang tauhan na tapat sa kanya. Puntiryahin ang babae. Nakita ni Bantugan ang paggalaw. Nakita niya ang baril na itinutok kay Laya. Ang mundo para sa kanya ay bumagal. "Hindi!" Kasabay ng kanyang sigaw, tumakbo siya. Hindi bilang isang pinuno, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. Isinantabi niya ang sariling kaligtasan. Ang tauhan ni Gunita ay kinalabit ang gatilyo. Isinangga ni Bantugan ang kanyang katawan, niyakap si Laya at si Sinag, at tinanggap ang bala na para sa kanila. Ang bala ay tumama sa balikat ni Bantugan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang katawan, ngunit hindi yon ang kanyang ininda. Ang ininda niya ay ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang balat, at ang bigat ng katawan ni Laya
na nanginginig sa kanyang mga bisig. Ligtas sila. Sa ngayon, sa sandaling iyon ng pagkabigla, ang mga tauhang tapat kay Bantugan na sinanay para sa ganitong uri ng kaguluhan ay kumilos ng may bilis at bagsik. Bago pa man makapag-utos muli si Gunita, ang kanyang tauhan ay napalibutan at nadisarmahan na. Ang pagtatangkang pagpatay kay Laya ay hindi lang isang atake. Ito ay isang deklarasyon ng pagkakanulo sa harap ng lahat. Napatitig si Dayang sa eksena. Ang kanyang isip ay hindi pa rin lubusang nauunawaan ang nangyari. Nakita niya ang sakripisyo ni Bantugan, nakita niya ang pagtataksil ni Gunita, at higit sa lahat, narinig niya ang mga salita ni Laya, mga salitang tumagos sa kanyang pusong matagal nang naging bato. Dahan-dahang lumapit si Bantugan kay Gunita habang inaalalayan siya ni Laya. Ang kanyang sugatang braso ay nakasabit, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas at mas mapanganib kaysa dati. Ang mga tauhan ni Dayang ay umatras, hindi sigurado kung sino na ngayon ang kanilang kalaban. "Tiyo," sabi ni Bantugan. Ang salita ay puno ng pait. "Bakit?" Sa unang pagkakataon, nawala ang lahat ng kumpiyansa sa mukha ni Gunita Silangan. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat, naghahanap ng kakampi, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho dahil sa isang bagay na hindi niya isinaalang-alang, ang pag-ibig. Para sa organisasyon, sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Para iligtas ito mula sa kahinaan, mula sa kanya, itinuro niya si Laya. Umiling si Bantugan. Ang pagkakanulo ay hindi katapatan, Tiyo. At ang pag-ibig, hindi ito kahinaan. Tumingin siya kay Laya. At sa tingin na yon, nakita ng lahat ang katotohanang matagal nang itinatago ng kanilang mundo. Ito pala ang ating tunay na lakas. "Dalhin niyo siya," utos ni Bantugan sa kanyang mga tauhan. Walang awa, kinaladkad nila si Gunita Silangan palayo. Ang laban ay tapos na. Ang natira na lang ay ang mga sugatan, ang mga nagtaksil, at isang pamilyang wasak na kailangang muling buuin. Kinabukasan, sa punong himpilan ng organisasyon, sa isang silid na nababalot ng anino ng nakaraan at ng larawan ng mga dating pinuno, ipinatawag ni Bantugan ang isang pulong ng konseho. Ang mga pinakamatatandang miyembro, mga lalaking nabuhay sa dugo at batas, ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesa na gawa sa nara. Sa gitna, nakatali sa isang upuan, ay si Gunita. At sa tabi ni Bantugan, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaupo ang isang babae, isang tagalabas, si Laya Marapara. Ang kanyang braso ay may benda, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Isang pagtataksil ang naganap, simula ni Bantugan. Ang kanyang boses ay umumalingaw-ngaw sa silid. Ikinuwento niya ang lahat. Ang plano ni Gunita, ang paggamit nito sa desperasyon ni Dayang, at ang pagtatangka nitong patayin si Laya. Ngunit bago pa man magbigay ng hatol ang konseho, tumayo si Laya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Naiintindihan ko po ang inyong mga batas," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Mga batas na nilikha para protektahan ang samahang ito. Ngunit ang mga batas na yon ang halos pumatay sa inyong pinuno kagabi. Ang paniniwalang ang pamilya at pagmamahal ay isang kahinaan. Iyan ang tunay na lason na sumisira sa inyo mula sa loob. Tumingin siya sa bawat miyembro ng konseho. Nakita ko kung paano halos isuko ni Bantugan ang lahat para sa kanyang anak. Hindi iyon kahinaan, iyon ay karangalan. Nakita ko kung paano niya isinugal ang kanyang buhay para iligtas ako. Hindi iyon kabaliwan, iyon ay katapatan, isang katapatan na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan, isang katapatan na hindi na ipakita ni Ginoong Silangan. Naglakad siya palapit kay Gunita. "Ang pinuno ninyo ay hindi humina dahil sa pag-ibig. Sa halip, sa pamamagitan nito, nakita niya ang tunay na traidor
sa kanyang tabi. Humarap siyang muli sa konseho. Panahon na para magbago. Panahon na para ang organisasyong ito ay pamunuan, hindi lang ng isip at ng dahas, kundi ng puso. Dahil ang isang kahariang hindi kayang protektahan ang sarili nitong pamilya, ay isang kahariang nakatadhana ng bumagsak. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari sa silid. Ang mga salita ng isang tagalabas ay tumama sa kanila na parang isang sampal. Tumayo si Bantugan. Ang sugat sa kanyang balikat ay isang simbolo ng sakripisyong binanggit ni Laya. Tama siya, sabi niya. Mula sa araw na ito, magkakaroon ng bagong batas. Tumingin siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, paghanga at respeto. Si Laya Marapara ay hindi na isang tagalabas. Siya ang aking katuwang. Ang kanyang salita ay batas ko. Ang kanyang kaligtasan ay kaligtasan ng organisasyong ito. Ang sino mang saktan siya, ay ako ang makakalaban. Ang deklarasyon ay malinaw. Isang revolusyon, ang pagtanggap sa isang bagong reyna. Pagkatapos ng pulong, isang kasunduan ang nabuo. Si Dayang Hiraya na ngayon ay walang kapangyarihan at nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, ay pumayag na ibigay ang kanyang bone marrow para iligtas si Sinag. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa isang bagay na muling nabuhay sa kanyang puso habang pinapanood niya si Laya kagabi. Ang petsa ng operasyon ay itinakda na. Dinala nila si Sinag sa pinakamagaling na ospital, sa ilalim ng pinakamahigpit na seguridad. Ang lahat ay nakahanda na. Ngunit habang nakatayo sina Laya at Bantugan sa labas ng operating room, habang pinapanood nila ang mga doktor na inihahanda si Sinag para sa isang operasyong babago sa buhay nito, isang takot pa rin ang nananatili. Ang laban sa mga tao ay tapos na, ngunit ang laban sa tadhana ay ngayon pa lang magsisimula. Walang kasiguraduhan kung tatanggapin ng munting katawan ni Sinag ang lunas na galing sa parehong dugo na minsan nang sumubok na pumatay sa kanya. Hawak ni Bantugan ang kamay ni Laya at sa unang pagkakataon, pareho silang nagdasal. Nagdasal para sa isang himala. Ang mga araw na sumunod sa operasyon ay parang paglakad sa isang manipis na alambre. Bawat pagtawag ng doktor, bawat resulta ng pagsusuri ay nagdudulot ng panibagong kaba at pag-asa. Si Bantugan, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay walang nagawa kundi maghintay. Isang uri ng pagpapahirap na higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Laya ang naging kanyang bato. Siya ang kumakausap sa mga doktor gamit ang kanyang kaalaman sa medisina para unawain ang bawat detalye. Siya ang nagbabasa ng mga kwento kay Sinag sa pamamagitan ng intercom ng isolation room. Ang kanyang boses ay isang pampakalma sa gitna ng mga tunog ng makina. Siya ang nagpapaalala kay Dalisay na magiging maayos din ang lahat. Siya ang naging ilaw sa pinakamadilim na oras ng kanilang buhay. Isang hapon, ilang buwan matapos ang transplant, pumasok ang doktor sa waiting room. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang muka ay hindi seryoso. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit dito. Nagtatagumpay tayo, sabi ng doktor. Ang bawat salita ay parang musika. Her body is accepting the new marrow. The new blood cells are growing. She's fighting. At nananalo siya. Ang mga salitang yon ay ang pinakamatamis na tagumpay na narinig ni Bantugan sa buong buhay niya. Niyakap niya si Laya ng mahigpit. Ibinuhos ang lahat ng kanyang takot, pasasalamat, at pagmamahal sa yakap na yon. Umiyak sila. Hindi sa sakit, kundi sa purong kagalakan. Mula sa araw na yon, ang lahat ay nagsimulang magbago. Si Sinag, sa bawat lumilipas na araw, ay lalong lumalakas. Ang kulay ay bumalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tawa ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Si Gunita Silangan
ay nagbayad para sa kanyang pagkakanulo sa paraang alam ng kanilang mundo. Si Dayang Hiraya naman, matapos tuparin ang kanyang pangako, ay ipinadala sa isang malayong lugar, isang magandang kulungan kung saan malaya siyang mabuhay ngunit hindi na kailanman makakagulo pa. Sa huling pag-uusap nila ni Bantugan, walang galit, walang pag-ibig. Tanging isang malamig na pamamaalam, ang pagsasara sa isang kabanatang puno ng sakit. Ang organisasyon, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Bantugan at sa gabay ng puso ni Laya, ay unti-unting nagbago. Ang karahasan ay hindi nawala. Ngunit ito'y ginagamit na ngayon ng may dahilan para protektahan, hindi para manakit. Ang kanilang bagong batas ay simple. Ang pamilya ay una. Isang hapon, ilang buwan pa ang lumipas, sa isang bagong bahay na kanilang itinayo. Isang bahay na napapaligiran ng hardin at hindi ng mga pader. Isang tahanang puno ng liwanag at hindi ng anino. Nagbabasa si Laya ng libro para kay Sinag at Dalisay sa sala. Ang dalawa ay malusog, masigla, at higit sa lahat masaya. Lumapit si Bantugan at may iniabot na isang sobre kay Laya. "Ano to?" tanong niya. "Buksan mo." Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang diploma. Ang kanyang pangalan ay nakasulat dito, Laya Marapara, Bachelor of Science in Nursing, cum laude. Sa ilalim, may isang sulat mula sa dean ng dati niyang universidad, nagsasabing dahil sa kanyang natatanging serbisyo at praktikal na kaalaman sa medisina sa mga sitwasyong may mataas na panganib, binibigyan siya ng honorary degree at isang full scholarship para tapusin ang kanyang pag-aaral kung nanaisin niya. Napatingin si Laya kay Bantugan. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. "Paano?" "Mayroon akong ilang koneksyon." Simpleng sagot ni Bantugan na may ngiti. "Ibinabalik ko lang ang pangarap na ipinagkait sa'yo. Dahil sa'yo, nabuo muli ang pamilya ko. Karapat-dapat lang nabuuin ko rin ang mga pangarap mo." Hindi na napigilan ni Laya ang kanyang mga luha. Niyakap niya si Bantugan. "Salamat," bulong niya. Nang gabing iyon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa kanilang beranda, ang dalawang bata ay masayang naghahabulan sa damon. Ang tanawin ay payapa. Isang bagay na dati pangarap lang para sa kanila. Lumapit si Bantugan sa likod ni Laya at niyakap ito mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Minsan, inisip ko kung ano ang tahanan," bulong ni Bantugan sa kanyang tainga. "Akala ko, ito ay isang lugar, isang gusali, isang kaharian. Pero mali ako." Humarap si Laya sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. "Natagpuan ko na ang aking tahanan," patuloy ni Bantugan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ang tahanan ko ay ikaw." Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahan silang naglapat ng mga labi. Isang halik na hindi na nagmula sa panganib, kundi sa kapayapaan. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sugat ng nakaraan. Isang halik na nangangako ng isang habang buhay na puno ng pag-asa, pagbabago, at isang pag-ibig na nahanap sa pinakakakaibang pagkakataon. Sila ay dalawang taong sinira ng mundo sa magkaibang paraan. Ngunit sa paghahanap ng lunas para sa iba, natagpuan nila ang lunas para sa kanilang mga sarili. At magkasama, sa wakas, sila ay nakauwi na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o yaman, kundi sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at magmahal sa gitna ng kaguluhan. Ipinakita sa atin ni Laya at Bantugan na ang pag-ibig ay hindi paghahanap sa isang perpektong tao, kundi ang pagiging matapang na piliing maging tahanan para sa isang sirang kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay
Sa kwento ni Nalaya at Bantugan, sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanilang paglalakbay. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!